Mga kapatid sa Islam, dito sa second voice natin ay ang tatalakayin natin dito ay ang maikling pagkabukod tangi ng Ramadan. Ang Ramadan, mga kapatid sa Islam, ang siyang pinakahihintay ng mga Muslim na mananampalataya. Matagal pa dumating ang Ramadan ay nananalangin na tayo na sana umabot tayo sa Ramadan na nasa mabuting kalagayan tayo. Sana sumapit na ang Ramadan. Nakakapagtaka dahil alam naman natin na ang mayroon sa Ramadan ay hindi ka makakakain. Magfa-fasting ka, magugutom ka at mauuhaw ka. So bakit po ang mga mananampalataya ay gustong-gusto na nila umabot sa buwan na ito na alam nila na magugutom sila, mauuhaw sila. Nakakapagtaka, di ba? So dahil po ang Ramadan ay punong-punong biyaya. Napakaraming biyaya na nilagay ng Allah sa Ramadan. Kabilang dito ang napakalaki ang value ng nagagawa nating mabuti. Kung sa hindi Ramadan ay 10 lang ang gantimpala ng isang mabuting gawa, ay sa Ramadan ay maaari sobra 700. Kaya pinipili ng mananampalataya na magutom at mauhaw basta lang makaipon, basta lang makasigurado siya na marami siyang saving na mabuting gawa na aaniin niya sa kabilang buhay pagkatapos niyang mamatay. Yun po ang summary kung bakit ganon ang mga mananampalataya. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng saya sa pagsapit ng Ramadan, ay yun ang kabilang sa mga sign na totoong mananampalataya ka. Totoo kang mananampalataya. So, marami po ang mga bagay na reason kung bakit ang Ramadan ang pinakabukod tangi, pinakamaganda sa mga buwan. Ang buwan ay 12 months. So, ang pinakamabuting buwan ay ang buwan ng Ramadan. Bakit po? Kasi ang sagot, ang reason ay dahil sa itinapat ng Allah sa kanya ang pagbaba ng Quran. Ang Quran, mga kapatid sa Islam, ay salita ng Allah. Napakadakila itong mga salita na hindi pwedeng basta-bastahin. Sinuman ang napapalooban, sinuman ang taong buksan ng Allah sa kanya ang Quran, ay binuksan niya sa kanya ang napakalaking treasure dito sa daigdig. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tarshudun. Ang buwan ng Ramadan, Shahru Ramadan, sabi ng Allah, ang buwan ng Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan ay ang buwan na ipinahayag ang Quran sa kanya bilang gabay sa sangkatauhan. So, ang Ramadan ay itinapat sa kanya ng Allah ang pagpahayag ng banal na Quran sa kanyang sugo dito sa lupa, dito sa daigdig na si Muhammad, peace be upon him. So, kabilang sa mga aral dito sa verse na ito ay nagsimula pala dumating ang Quran kay Propeta Muhammad, peace be upon him, sa buwan ng Ramadan. Kung itatanong sa atin kung kailan ba nagsimula ang pagpahayag ng Allah kay Propeta Muhammad, peace be upon him, ng Quran, ang sagot natin ay sa buwan ng Ramadan. So ano ang proof? Ang proof ay itong verse na ito sa Suratul Baqarah na sinabi ng Allah na Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mahanap natin sa
verse 185 sa Surah Al-Baqarah. Ang buwan ng Ramadan ay ang buwan na ipinahayag ang Quran sa kanya bilang gabay sa sangkatauhan. So, sinabi dito ng Allah kung ano ang purpose sa Quran. Bakit po ibinaba ng Allah ang Quran na yun ay kanyang mga salita? Ibinaba niya bilang gabay sa atin lahat. So, tingnan nyo, walang exempted. Sangkatauhan, lahat ng tao ay mahahanap niya ang gabay, patnubay sa Quran. Gabay sa atin lahat, hindi lang sa mga Arabo, hindi lang sa mga Muslim, kundi lahat ng tao ay gabay sa kanya ang Quran. Kaya lang yung iba ay hindi nila binasa ang Quran, kaya hindi sila nagabayan. So kung gusto natin ang gabay, mga kapatid sa Islam, ito ang hidayah. Ang gabay, mga kapatid sa Islam, ang pinakamalaking treasure ng kabutihan na nilagay dito sa daigdig, al-hidayah. Ito ang napakalaking buniga ng kabutihan kong buniga. Ano ang proof, mga kapatid? Ang proof ay masyado binigyan ng Allah ng pagka-importante na ipinag-utos niya sa atin na every prayer na kayo ay nakatayo. Every rak'ah of prayer ay ipinag-utos sa atin na hingiin natin ito. Hilingin natin ito kay Allah dahil hindi lahat ng tao ay binibigyan ng patnubay. Kaya hindi pwede na hindi natin mabasa ang Al-Fatiha na ang summary niya ay ang pagsabi nating Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ituro mo po sa amin ang patnubay. Ihdina, patnubayan mo po kami. Ibigay mo po sa amin ang hidayah. Ang hidayah na yan ay maiisip mo ang makabuti sa iyo sa daigdig dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya saan po natin mahahanap ang patnubay? Mahanap po natin sa Quran. Mahanap natin sa Quran. Karugtong ng verse, Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, at mga malinaw na katibayan ng patnubay at pamantayan. Mga malilinaw na patnubay. Bakit po malinaw na patnubay? Kasi napakaliwanag ng mga salita ng Allah, mga kapatid. Napakaliwanag, hindi kailangan ng maraming interpretation. Ang kailangan lang ng maraming malawak na interpretation ay yung mga iilan lang sa mga verses. Yung mga patnubay dyan na ano ang hatol sa mga gumagawa ng kriminal ay napakaliwanag. Yung mga verses na nag-uutos na magdasal, nag-uutos na magzaka, nag-uutos na mag-fasting, nag-uutos na mag-hajj, ang may kakayanan ay napakaliwanag. Hindi na natin kailangan magsabi na ano po ito, hindi ko naitindihan. Kasi sukat sa mga kaisipan natin na talagang mauunawaan natin ang salita ng Allah dahil alam ng Allah kung ano ba ang mauunawaan ng mga utak natin. Kasi siya ang naglikha. Siya ang naglikha sa mga utak natin. At alam niya kung ano ang salita na kaya niyang unawain. Kaya very clear ang mga salita ng Allah, mga kapatid sa Islam. Yun ang tinawag niyan, wabayinat, mga malinaw. Mga malinaw na katibayan ng patnubay. At pamantayan, al-furqan, ang iniiba niya, dinidifferent niya sa atin na ito ay mabuti, ito ay masama. Ito ay bawal, ito ay hindi bawal. Lahat ng ipinahintulot ng Allah ay makakabuti sa atin. Lahat naman ng ipinagbawal niya ay alam niya na makakasama sa atin. Lahat ng ipinagbawal niyang salita ay makakasama sa atin sa relasyon natin sa mga tao.
Lahat naman ng ipinagbawal niyang pagkain ay alam niyang makakasama sa ating katawan. Lahat ng ipinagbawal niyang pananampalataya ay alam niya na makakasama sa atin dahil maliligaw tayo dahil sa kanya at ayaw niyang maligaw ang tao. So napakalinaw, totoo po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga malinaw na katibayan ng patnubay ang mga salita ng Allah na yun ang sinasabing ayat. Mga tanda, mga sign na may Allah dahil mayroon siyang salita na hawak natin. Yung mga nagsikap ay marami silang na-memorize sa Quran. Yung mga nagsikap masyado ay na-memorize nila ang Quran. Alhamdulillah. Dahil kahit pa paano ay mayroon sa inyong nagmemorize ng Quran. Umabot na tayo sa Surah Al-Qari'ah, Masya Allah, sa mga kapatid nating nag-register doon. Malaki ang mga improvement ng pagbabasa nila ng Quran ngayon, hindi tulad noon. Pagpalain nawa ng Allah sa inyo. So, ang aral dito mga kapatid sa Islam na dapat nating unawain ay naging bukod tangi ang Ramadan dahil sa Quran. Okay? Kung hindi ipinahayag ang Quran sa buwan na ito ay hindi siya bukod tangi. Tulad siya ng ibang buwan. So ganun din po ang mga tao. Ang pagkabukod tangi ng tao ay kung gaano kalaki ang kasama mo sa Quran. Kung gaano kalaki ang kasama mo sa Quran. So paano maging kasama ang Quran? Magiging kasama po natin ang Quran kung pag-aaralan natin. Pag-aaralan natin ang Quran kung paano siya basahin. Yun ang unang step. Pag-aralan po natin ang Quran kung paano siya basahin. Basahin lang ba? Basahin ng tamang pagbasa. Kasi miligro ang Quran, miligro ang salita ng Arabic. Kasi once na hindi mo siya nabigkas ng maayos ay naiba ang meaning. Kaya bawal po basahin ang Quran na hindi ka sigurado kung tama ba ang pagbasa mo o hindi. Bakit bawal? Kasi iba ang napasabi mo kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Iba ang napasabi mo sa Kanya. Kaya sabi ng mga scholar, obligado bumasa ng tamang pagbasa. Yun ang unang step mo. Huwag mo pilitin na i-practical mo basahin ang Quran. Pag-aralan mo kung paano siya basahin. Unawain mo muna ang 28 letters of Arabic letters. 28 lang yan. Tapos maraming magkakaparehas. So, pag-aralan mo kung paano bigkasin ang bawat isa sa mga letrang ito. Kasi ito lang ang dadaan sa'yo sa Quran eh. Magsimula ka sa A, ba, hanggang matapos. Only 28 letters. Maunawaan mo yan sa loob ng mga 20 minutes. Tapos yung mga pronunciation, yun ang unang step na makilala mo at makilala mo ang itsura niya at makilala mo, maunawaan mo kung paano ba siya bigkasin. So, pag natutunan mo na siya bumasa, ay pag-aralan mo na ang kanyang meaning. Tapos, madali lang mag-aral ng meaning ng Quran dahil ngayon ay napapaloob tayo sa gold na time na nasa kamay lang natin ang malaking university kung gusto natin matuto. Ang interpretation ng Quran ay pwede natin i-search kahit anong verse sa Quran ay pwede nating i-search sa Quran what is the interpretation of this verse. Isulat mo ang verse. Kung hindi mo kaya isulat ay tingnan mo sa Quran, written Quran, tapos i-copy mo, i-paste mo sa search. Bibigay po niya sa'yo ang interpretation ng Quran. So, mauunawaan mo na kung ano ang meaning ng Quran. So, nararapat na alam mo ang meaning ng imomorize mo dapat. Yun ang dapat. Huwag po tayo magmadali na makamorize ng mahaba na hindi natin nabibigkas at hindi natin nauunawaan. Yun ang nararapat na sigurado tayo na tama ang pagbigkas natin, tapos naunawaan natin kung ano ang ibig sabihin bago natin imomorize. Kasi kung dyan, yun ang pattern natin,
ay mapupunta tayo sa malaking purpose sa pagbaba o pagpahayag ng Quran na yun ay ang application. Ang mai-apply natin ang turo ng Quran. Mai-apply natin. Kaya lang maraming ang ginawa niyang pinaka-importante sa kanya ay makamorize na kahit hindi niya alam ang meaning. Maganda na yan mga kapatid sa Islam. Pero napakalaki po ang kulang. Ang naiwan mo ay ang napakalaki at mas importante na yun ang maunawaan mo kung ano ba ang sinasabi ng Allah sa'yo. So, ang kahalintulad ng mga taong nakakamores ng Quran na hindi niya alam ang meaning ay ihinalintulad ng Allah sa mga kabayo na nagdadala ng mga libro na hindi nila alam kung ano ang laman ng libro. So, kahit maliit po mga kapatid sa Islam ay magsimula tayo ng maliit, at least pino. At least ba sulit ang naunawaan natin sa Quran, dahil kung gaano karami ang kasama natin sa Quran ay ganyan tayo bukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin po natin ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, mathalul ladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafidhul lahu ma'a as-safaratil kiramil barara. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. Ibig sabihin ay ang kahalintulad ng nagbabasa ng Quran na ito ay kaniyang morais. Morais mo siya. Morais mo ang binabasa mo na Quran. Morais ng utak mo kasi nare-recite mo at saka inaalagaan mo ang kaniyang mga katuruan na isinasabuhay mo. Yan ang hafid. Hafid na naaalagaan mo. Ang ibig sabihin ng hafida ay inalagaan niya. Inalagaan niya dahil memorize niya, tapos inalagaan niya sa pamagitan ng pag-apply niya sa turo ng Allah na napapaloob doon. Ang kahalintulad niya ay kahalintulad ng mga safara. Safaratil kiram, ibig sabihin ng safara ay ang mga anghel na isinusugo ng Allah na naghahatid ng mensahe, naghahatid ng kanyang mensahe tungo sa mga propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kiram na napaka-taas ang kanilang mga rangko kay Allah. Napaka-taas ang kanilang mga rangko. Kiram. Al-barara na sobra-sobra ang paggawa nila ng kabutihan. Napakabait nila. Napakamasunurin sila. So, ang tawag sa kanila ay as-safara al-kiramil barara. So, yun ang andas ng mga taong binabasa nila ang Quran, na morais nila, inaalagaan nila ang tamang pronunciation ng Quran, inalagaan nila ang pagsabuhay sa utos ng Quran, kung utos, kung kwento ay pinaniniwalaan nila, kung bawal ay iniiwasan nila. So, yun ang pag-alaga ng Quran. So, ganyan kalaki ang antas na mapromotan sa mga taong ito. Dalangin natin kay Allah na maging kabilang tayo sa kanila, kahit hindi natin na tapos ang Quran, at least malaki-laki ang maging kasama natin sa hukay natin mga kapatid sa Islam sa Quran. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo nag-open ng halaka sa online. Nag-open tayo ng halaka sa online. Kaya lang ang nagsali lang ay sobra 10. وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ. At ang kahalintulad naman, sabi ng propeta, ng tao na binabasa niya ang Quran, pinagsisikapan niyang i-review, rini-review niya. Kasi gusto niya ma-perfect, gusto niya ma-master, ay tapos nahihirapan siya mag-review. Nahihirapan siya mag-aral kung paano ito bigkasin, ay falahu ajran. Ipagkakalob sa kanya ang 2 gantimpala.
gantimpala ng kanyang pagsisikap upang ito ay mabigkas ng maayos, upang ito ay manatili sa kanyang memory at gantimpala sa kanyang pagbasa ng Quran. So, dalangin natin kay Allah na marami tayong mabasa sa Quran sa Ramadan na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.